Ang napili ko para sa sarili ko is No Buy Challenge. So, hi guys! Welcome back to my channel. Ang isi-share ko sa inyong video ngayon ay tungkol sa No Buy and Low Buy Challenge. Challenge ko yan para sa sarili ko at gusto kong i-share sa inyo kung ano ba ang dapat gawin, mga ideas para mapagtagumpayan natin ang low buy or no buy challenge. So, una muna, pipili po muna tayo ng challenge na ating gagawin para sa year 2025. Ano po ba yung no buy challenge? So ito muna yon. Yung no buy challenge ay wala ka talagang bibilhin para sa sarili mo na non-essential like clothes, makeup, shoes, accessories, hair care, skincare. Yan, eliminated yan sa budget mo. Pero na lang siguro yung mga magpa-pedicure and manicure ka kasi parang niya kailangan din dyan sa buhay yung mga ganyan-ganyan. At yung low buy challenge naman, may mga, yung some non-essential, halimbawa yung may mga damit, makeup, mga ganyan. Pero, pwede kang bumili, pero may limit yan. One item in 1 month. Pero may budget din yan kung hanggang saan lang yung presyo na pwede mong bilhin. Ayan. May budget yun mga misis. Ayan. So, kasi 'di ba, tayong mga kababaihan, malungkot. Ano ang ating dopamine? Ano, 'di ba, ang pag-shopping sa ating mga kababaihan, idinidaan natin sa pag-shopping kapag tayo nakakaramdam ng lungkot, stress, bored, o kaya pag masaya tayo, parang yun ang ating paraan para reward ang ating sarili. Ganun yun. Kaya, kailangan natin ng no buy and low buy challenge para mawala ang tawag doon, shopaholic, pagiging shopaholic. Yan. So, number 2, kapag nakapili na po tayo ng ating challenge, ano po sa inyo, no buy or low buy, pupunta naman tayo sa number 2, yung iklaro natin, get clear on your why. So, bakit nga ba natin pinili yung challenge na yun? Halimbawa, pero ito po ay positive challenge, hindi siya punishment para sa sarili natin. Halimbawa, mga dahilan, halimbawa, para mabawasan ang utang, makabayad, or i-control natin ang pagbili, ang pagiging shopaholic, gano'n. Or itigil mo muna yung pagbibili dahil marami ka ng mga gamit. Halimbawa, damit, lipstick, accessories, or mga ganyan, sapatos. Yun yung mga why mo, mga bakit mo, kung bakit mo iti-take your challenge na yun. Kailangan hukayin mo ang dahilan kung bakit mo iti-take yung challenge na yun para hindi ka magsisi at magpagtagumpayan mo yung challenge na yun. Yun. And sunod, gumawa tayo ng rules. Write down your rules and promises. Halimbawa, sa buong year, or i-take mo muna ng 1 month, kasi 'di ba nag-uumpisa pa lang, hindi ka talaga bibili kahit ano bagay sa sarili mo. Mag-sale man, gagawin mo yung promise sa sarili mo. Magkaroon ka makitang sale, or makita mo may bago ka sa mga kaibigan mo. Kasi tayo minsan tayo sa salitang FOMO, fear of missing out. Parang pag kinakita mo silang merong ganun, parang natatakot ka na, parang out of place ka. 'Di ba? Minsan sabihin naman natin sa hindi.
yung FOMO na yan yung isang dahilan minsan kung bakit nagiging shopaholic ang isang tao. Ganun. Dahil nga sa fear of missing out na yan. Kaya, kailangan nating maging positive and gratitude. Focus tayo kung anong meron tayo para mapagtagumpayan natin yung ating challenge. Yan. At kasi nga yung dopamine, iaano ko sa palitan natin yung dopamine natin ng positive. Kasi di ba yung dopamine is known as the feel-good hormone. It gives you a sense of pleasure. It also gives you the motivation to do something when you're feeling pleasure. Dopamine is part of your reward system. Yan kasi yung dopamine na yan. Palitan natin yung meaning yung ng dopamine na yan. Imbis na yung reward mo is mag-shopping or mag-add to cart tayo sa mga online shop, gawin natin yung i-focus natin sa ibang bagay. Halimbawa, exercise, yung mga hobbies, gumawa tayo ng mga kakaibang paglilibangan yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Hindi lang yung puro shopping, puro bili dito, bili doon, yun. Kasi sa totoo lang guys, meron akong in-add to cart sa aking Shopee. Pero hindi ko siya inaano kasi nga magcha-challenge ako ng no buy. Yun ang pili ko no buy. No buy challenge, hindi low buy. At may mga items din ako na bili ko na yung aking mga, di ba? Ang aking mga is whole or unwrapping, unboxing, yan, and review, di ba? Yung mga ganyan. Mayroon akong damit na hindi ko pa nasusuot. Di ba? Kaya sayang, kaya magno-no buy challenge ako. Tapos, para mapagtagumpayan natin, isa pa, gawin nating invisible yung mga temptation na yan. Make your temptation invisible. Anong dapat gawin para hindi natin makita? Halimbawa, yung mga influencer tayo, mga pina-follow, i-unfollow nyo na. Nagmamarunong. I-unfollow nyo na. Tapos huwag nyo nang panoorin yung mga mga nagla-lives online selling para hindi na tayo maka-add to cart. Ganon. Tapos, kung meron po kayong mga wardrobes sa inyong mga closet, sa inyong mga cabinet, ayan. Siguro, ang gawin nyo para malibang kayo is i-mix and match nyo yung inyong mga wardrobe, ganon. Tapos, pagkatapos nyo mag-unfollow, wag na kayo manood, and then wag na kayong pumunta sa mga sale para hindi kayo ma-attempt mag-buy, ganon. Isipin nyo lagi ang inyong challenge na pinili. At saka, yung sa inyong rin pala, rules, halimbawa, kasi ako mahilig ako sa lipstick, hindi ako ma-makeup, hindi ako yung mga ganyan-ganyan. Mahilig lang ako sa lipstick. Eto. Tcharam! So, ayan guys. Meron pa nga ako naka-add to cart sa Shopee. Pero, yun nga, sabi ko nga, may no buy challenge ako. Hindi ko na to dadagdagan. Kasi ito lang talaga ang aking lipstick lang talaga. Tapos, tsaka ka lang bibili ng ganun. Halimbawa ako, marami akong lipstick. Tsaka lang akong bibili kapag wala na akong pamalit. Yung replacement, yung out of stock na. Tsaka na lang ako bibili. Yun ang exceptional mo. And then, exception din na gagastos ka kapag magre-regalo ka. Ganun guys. So, sana bigyan ko kayo ng tips and ideas paano mapagtagumpayan ang 2025 challenge na no buy and or low buy challenge. So, kayo guys, comment down below kung ano ang inyong napili. No buy challenge ba? Or low buy. Basta ako, ang napili ko para sa sarili ko is no buy challenge. So, bahala na guys. I-update ko na lang
sa inyo ang aking napiling challenge. So, yun lang guys. Please give it a thumbs up. I hope nakatulong to sa inyo. And subscribe na rin po kayo sa channel ko sa mga hindi pa na-subscribe. Thank you for watching guys. And remember, Jesus loves you very much. God bless everyone. Bye!